Vegeta napalaban na. King Cold at Frieza balak nang pumunta sa planetang Earth. Goku walang alam sa mga mangyayari. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat Part 8. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa atin channel ay malaya naman kayong i-click ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na kasalukuyan pa nga rin nag-training si Goku sa planetang Yardrat, habang si Vegeta naman ay patuloy naman sa paghahanap kay Goku sa outer space. Pero sa mga oras nga na ito ay may biglang ang dumating sa kasalukuyan na lokasyon ni Vegeta kaya agad na nga niya itong pinuntahan. Dito na nga papasok ang part 8 ng Dragon Ball Lost Ark on Planet Yardrat. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay kasalukuyan nang ang papunta si Vegeta sa lokasyon ng isang mortal na pumunta sa planetang Lee. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na kahit sino nga daw ito ay papunta na daw si Prince Vegeta sa lokasyon nito. At sa mga oras na nga na ito ay nakarating na nga si Vegeta sa lokasyon ng mortal na pumunta sa planeta na ito at sinabi nga nito na sino daw kaya ito, si Kakarot. Pero parang hindi nga daw ito si Goku. Sino daw kaya ito? Dito nga ay ating makikita na lumabas na nga ang mortal sa spaceship nito at ito nga yun isa sa mga alagad ni King Cold. Ang dalawa nga dito ay agad nang nagharap, salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na isa daw ba ito sa mga alagad ni Frieza. Sagot nga dito ang misteryosong mortal at sinabi nito na siya nga daw si Zarak, isa sa mga elite warrior ni King Cold. Siya nga daw ay nagtratrabaho sa ama ni Frieza na si King Cold, isa nga daw siya sa mga member ng Elite Squadron. At yun mga tao nga daw na inatake nito kanina ay kasamahan nga daw niya yon. Dahil nga daw sa ginawa nitong pag-atake sa kanilang base militar ay siya na nga daw ang baalang kuhain ang buhay nito. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na gusto mo akong patayin. Huwag mo nga akong patawanin. Ang kapangyarihan mo ay hindi sapat para matalo ang aking kasalukuyan na lakas. Salita nga ulit dito si Zarak at sinabi nito na wag nga daw itong maging mangmang, alam nga daw niya na mas malakas siya kaysa dito, nakaregister nga daw sa kanyang device ang saktong lakas nito na 55,000. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw siya makapaniwala na hanggang ngayon ay umaasa pa rin ito sa scouter na yan, mali nga daw ang scouter nito, karamihan na nga daw sa mga warrior ay may kakayahan na maitago ang kanilang totoong lakas. Ang lakas pa nga daw ng loob nito na tawagin ang sarili nito bilang isang elite warrior pero ang totoo nga daw ay nakakaawa lang ito. After ngang masabi ni Vegeta ang mga bagay na ito ay agad na nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na kina talagang nagpagulat dito kay Zarak. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na meron nga daw itong karapatan para masubukan ang kanyang bagong lakas. Salita naman dito si Zarak at sinabi nito na wala na nga daw siyang pagpipilian, kailangan na nga daw niyang labanan ang tao na ito hanggang sa huli. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na yan nga daw ang totoong pag-iisip ng isang warrior, ipakita mo sa akin na kahalagahan mo. Dito nga ay umatake na nga itong si Zerek pero madali nga lang itong naiwasan ni Vegeta. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na wag nga daw itong magpatawa, galingan nga daw nito. Sa moment na ito ay gumamit na nga dito si Zarak ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama kay Vegeta. Ngunit madali nga lang na-deflect ni Vegeta ang atake nito, salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi na nga daw masama ang ginawa nito, ang ginawa nga daw nitong atake ay nagawa nga daw siyang masugatan ng kaunti. Pero sa mga oras nga na ito ay nagtaka nga si Vegeta dahil bigla na nga lang nawala si Zarak. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na magpakita na nga daw ito, wala nga daw saysay ang pagtago nito, sisirain nga daw niya ang buong planeta na ito bagay hindi pa ito magpakita. Ngunit sa mga oras na ito ay agad na nga ditong nagpakita si Zarak at sinabi nito na nasa likod nga lang daw siya nito. Agad naman itong nakita ni Vegeta kaya madali lang niyang naiwasan ang atake nito. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na ang pag-atake nga daw mula sa likod ay gawain lang ng isang duwag, puputulan nga daw niya ang braso nito. At wala pang ang ilang segundo ay pinutol na nga ni Vegeta ang braso nito na talagang nagpasigaw kay Zarak. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na bago nga daw niya ito tapusin ay may gusto nga lang daw siyang itanong dito, may alam daw ba ito sa isang Super Saiyan na tumalo kay Frieza? Sagot nga dito si Zarak at sinabi nito na nababaliw na nga daw ito, si Frieza tinalo ng isang maalamat na imbentong lahi na yon. Huwag mo nga akong patawanin. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ganun ba, wala pala akong mapapala sa'yo. At dito nga ay naghanda na nga si Vegeta na umatake para nga tapusin na itong si Zarak.
Habang si Zarak nga dito ay nagtataka at sinabi nito na ano daw ba ang ibig sabihin nito. Dito nga ay sumigaw si Vegeta at sinabi nito na ang Super Saiyan ay totoong nag-e-exist at ako na ang next na magiging Super Saiyan. At wala pang ang ilang segundo ay tinapos na nga ni Vegeta si Zarak gamit ang isang malakas na pag-atake. At after nga ng ginawa ni Vegeta na pag-atake ay tuluyan nang naglaho si Zarak, salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na parang hindi nga daw niya makikita dito si Goku, pero magpapatuloy pa rin daw siya sa paghahanap dito kay Goku para nga daw tapusin na ito. Sa mga oras na ito ay mabilis na ngang umalis si Vegeta sa planetang Lit para nga bumalik na ulit sa planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planeta ni Frieza kung saan ay ating makikita na parang naka-recover na nga ulit si Frieza sa natamo nitong pinsala sa huling laban nila ni Goku. Si Frieza nga dito ay patuloy pa nga rin sa pag-training para nga maging mas malakas pa. At nakarating na nga rin sa kanila ang balita ng pagkatalo ni Zarak dito kay Vegeta. Salita nga dito ang alagad ni King Cold at sinabi nito na according nga daw sa kanilang data na natanggap mula sa scouter ni Zarak, ang Saiyan nga daw na nakaharap nito ay walang iba kung hindi si Prince Vegeta. Salita naman dito si King Cold at sinabi nito na ang Saiyan na yun ay isang traidor, maaring si Vegeta ang tumalo sa anak kong si Frieza. Nag-iisip nga dito si King Cold na maaring si Vegeta daw ang sinasabi na malaalamat na Super Saiyan. Hindi nga daw ito posible, kailangan na nga daw nilang tapusin ang isang banta na yon, sila nga lang daw ang mananatiling pinakamalakas na lahi sa buong universe na ito. Dagdag pa nga dito ni King Cold na ang anak nga daw niyang si Frieza ay nasa magandang kondisyon na ulit, kaya ito na nga daw ang bahala sa mga yon. Napansin naman dito ni Frieza na parang galit pa rin ang tatay nito hanggang sa ngayon kaya agad na nga itong pinuntahan ni Frieza para nga kausapin ito. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari dito. Narinig nga daw niya ang malakas na pagsigaw nito na talagang nakakapag-distract sa kanyang ginagawang training. Sagot nga dito si King Cold at sinabi nito na pasensya na nga daw, ang isa nga daw sa mga elite squadron niya ay na-encounter ang isang mortal sa planetang Lit, dahil dito ay talagang nainis ako, hindi ko naman gusto na istorbohin ka sa ginagawa mo. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na parang nagkakaroon nga daw ito ng pakialam sa mga alipin nito, wag nga daw siyang gawin mangmang nito, alam nga daw niya ang pag-uugali na meron ito hindi nga daw ito magiging ganyan kung hindi nga ito isang seryosong problema. Sagot nga dito si King Cold at sinabi nito na gusto nga daw niyang mahanap itong si Vegeta para nga daw makapaghiganti na sila sa ginawa nitong pagtalo sayo. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na si Vegeta. Sa tingin mo ba na ang insekto na yun ay magagawa akong matalo? Tinapos ko na siya noong kami ay nasa planetang Namekian. Pero dito nga ay biglang naina si Frieza na maalala niya ang mga nangyari sa planeta Namekian, ang mga Saiyan nga daw na yun, sigurado nga daw siya na lahat ng mga Saiyan ay tinapos na niya dati pa pero may nakaligtas nga daw sa mga yun. Wala nga daw siyang choice kung hindi ang maniwala na ang isang alamat na Saiyan ay talagang nag-e-exist. Siya nga daw ay tinalo ng isang Saiyan na meron golden hair noong siya nga daw ay nasa planetang Namek. Pero kahit na ganun ay naglaho na nga rin ang Saiyan na yon dahil sa pagsabog ng planetang Namekian. Dahil nga sa mga sinabi ni Frieza ay nagulat nga dito si King Cold at sinabi nito na Saiyan na meron golden hair. Ang Saiyan na tumalo sa atin mga ninuno. Dagdag pa nga dito ni King Cold na may sinabi nga daw sa kanya ang isang Yard Rations about sa pagdating sa kanilang planeta ng isang misteryosong Saiyan gamit ang space capsule. Ang spaceship na yun ay ginamit ng mga Ginyu Force nang sila ay pumunta sa planetang Namek. Dito nga ay nagulat si Frieza at sinabi nito na ang Saiyan na yun ay nakasurvive. Pero hindi na ito isang problema para sa akin, hayaan na natin na isipin nila na patay na ako. Magugulat siya sa kanyang pagbalik sa planetang Earth dahil makikita niya ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan doon. Balik naman ang scene dito sa planetang Yardrat kung saan ay lumipas na nga ang ilang araw. Si Goku nga daw dito ay patuloy pa nga rin sa kanyang ginagawang training, nagawa na nga ni Goku na masense ng perpekto ang aura ng mga tao na nasa paligid niya. Dito nga ay dumating na ulit si Hasho para nga sabihan si Goku na nagawa na nga nitong mamaster ang pag-visualize sa aura ng mga tao na nasa paligid nito, ngayon nga ay ituturo naman niya kung paano nga daw magagawa ang teleportation. Dahil nga sa mga sinabi ni Hasho ay nagulat nga dito ang ating bida at sinabi nito na handa na daw ba siya para dito. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na oo, magagawa mo ng mamaster ang instant teleportation. Nagawa nga daw ma-achieve ni Soba sa madaling panahon ang instant teleportation dahil nagawa na daw kasi nitong ma-master ang basic mula noong ito nga daw ay naging leader ng Yard Rations. Ngayon Goku ay mas mabuti na makinig ka sa akin mga ipapaliwanag ng magawa mo nang magamit ang instant teleportation ng perpekto.
Dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Hasho ng mas malinaw ang step-by-step ng paggamit ng instant teleportation. Ang una nga daw step ay kailangan ni Goku na mag-concentrate para nga daw maging mas malinaw ang pag-iisip nito. At ang pangalawang step ay kailangan nga daw ni Goku na ma-sense at ma-visualize ng mas malinaw ang aura na gusto nitong puntahan. Ang pangatlo ay ang pinakamahirap na step dahil kailangan nga dito ni Goku na mag-concentrate at ituon ang kanyang ki mula sa daliri na nasa noo nito at magpadala ng ki sa tao na gusto nitong mapuntahan. At once na magawa nga lahat ni Goku ang step by step na ito ay magagawa na nga rin ito na magamit ang instant teleportation. Sa moment na ito ay agad na ngang lumayo si Hasho para nga matry na ni Goku kung magagawa na nga ba nito na magamit ang instant teleportation. Si Goku nga dito ay talagang determinado na ngang gawin ang instant teleportation. Dito nga ay nagsimula na nga siyang gawin lahat ang step by step para nga matagumpay na niyang magamit ang instant teleportation. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na una kailangan ko lang mag-focus, pangalawa ay kailangan ko naman i-visualize ang ki ni Hasho at panghuli ay kailangan kong ipadala ang sarili kong ki papunta kay Hasho. Ano na kaya ang mangyayari sa ating bida? Matagumpay na nga ba niyang magagamit ang instant teleportation? Yan nga ang aabangan natin sa next part, kaya nga kung nagustuhan nyo nga ang video natin ay malaya naman kayong i-like ang ating video. Maraming salamat guys.